So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may RHC Builders Warehouse, Angat, Bulacan. Dito sa may area ng Racal Motorcycle. So available nga po dito ng Racal Motofino QH252. So alamin natin yung specification at yung presyo. Alamin na rin natin kung sulit nga bang bilhin ngayon 2026. Bagong taon, bagong motor. Tara, samahan nyo ako. Wakaroon na natin to. Ayos na ayos siya. So, ayun ako mga best, no? Last time na nagpunta tayo rito, nakita natin yung Motofino V-Maxter 250. Pero ngayon, nakita na rin natin dito yung QH252 ang Motofino. And then, si Racal po ang nagbebenta dito sa Philippines. Sila yung nag-handle nito. So, nagustuhan ko din dito, napaka-classic nung kanyang design. Modern classic talaga. Napakalaki nung, napakalaki nung gas tank niya. Meron tayong Motofino dito na napaka-premium nung datingan. Lalo na para siyang naka-emblem yung datingan niya. Ayan, naka-engrave. Okay? Yung gas tank natin dito, yung cup niya, very tayo dito, big bike yung datingan niya. Sa headlight niya, naka-projected lamp, maganda rin yung design. Meron tayong pa-round style na panel gauge na naka-digital na rin tayo rito. Tapos kakaiba lang din, nandito sa side, yung ating susian, no, nitong motorcycle na to. So, ayun, ang galing yan. So, wala siya dito sa harap, nandito siya sa side. Sa mga switches natin dito, sumasabay naman, okay, ordinary plastic pa rin naman. Wala naman masyadong special sa mga switches niya, okay? So, upuan, maganda yung upuan, napaka-classic ng design. Medyo hindi lang ayan. Ito yung dito yung battery. So, hindi lang siya naka-align. Tingnan natin kung ganyan ang itsura. Hindi ko alam kung paano to eh. Ayan, ayun. Yun pala. Ayan, nakaangat kasi siya eh. Yan, so itsura niya, di ba? So upuan natin mamaya. Maganda yung kanyang leather, pati yung upuan. Makapal naman. Pero yung OBR natin dito, parang natatakot akong umangkas dito. Kasi parang feeling ko, dudulas ako neto kapag medyo humarurot yung rider, no? Ewan ko lang, medyo takot akong umangkas talaga. Hindi ako pang-angkas talaga. So, sa tambucho natin dito, naka single exhaust tayo rito. Kagandahan niya pala dito, naka dual overhead cam and 4 bulbs na ang isang to. So, naka belt drive na rin tayo rito. Yan, kakaiba lang din yung itsura niya. Tapos, parang Harley Davidson yung position natin dito at naka between engine na rin tayo dito. Isa sa mga magagandang features ng motorcycle na to. So, upuan natin, try natin upuan. Ganyan yung tsura natin, no? Stig, diba? Para tayong yung sa ba yun tawag dito? Basta yun, merong mga ganitong motorcycle. Sobrang tingkayad, pero kapag tinayo na natin yung motor, ang gaan. Lambot din ng shock sa likod. Siguro i-rate ko to sa 7 out of 10. Ayan. Shock naman sa harap. Hindi masyado. Okay lang, saktuhan lang. Rate ko siya ng 5 over 10. Ayan. So, sa turning radius niya, dahil nga big bike naman ang isang to, kakain talaga tayo ng kalsada.
na medyo malaki yung space na kakainin natin para maka-U-turn tayo rito. Ayan. Pero ang gaanong motor. Siguro magaan siya dahil nga wala pa tayo ritong gas tank na, ay wala pa tayong gas tank. Wala tayong gas pa, okay? Pag nagpagas tayo rito, malamang medyo bibigat na talaga siya. Pero itsura natin, ganyan no. Eh, ayos, di ba? Sting. Gusto ko rin yung upuan niya. Sarap ng upuan. Ang lambot oh, lambot ng upuan. Yan, tingkayad tayo pero kaya natin itayo, di ba? Kahit yung isa naman dati, yung nandito sa side, naitayo rin naman natin to. Pero syempre, depende pa rin sa inyo yun kung alin na mas bet nyo, kung ito bang QH252 or itong D-Maxsters na 250 rin. Okay? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga gustong bumili nito or mga nakabili na nito, share nyo naman dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging issue nyo, mga naging experience nyo dito, share nyo naman para at least makatulong tayo sa iba. Okay? So, ayan. Ayos na ayos yan.